Habang nagbabago ang eksena, makikita natin na kinakain ng baby bear ang rice cake at ninanamnamang makunat na texture nito kasama ang lahat ng iba pang mga kuneho, malaki man o maliit. Maging si Batbat ay nagtataka kung ano ang makunat na maliit na bagay na iyon. Maging ang mga magsasakang kuneho ay nag-enjoy sa bawat kagat, nagtataka kung ano ito. At ipinaalam ng baby bear kay Sejan na ito ang unang pagkakataon na nakakain siya ng ganito. Maging ang kaibigang raccoon ay nagsabi sa lahat na ito ay makunat at masarap. Habang nangyayari ito, nagsimulang magbukas si Sejan ng isang garapon na puno ng masarap at malapot na honey. Nagtaka ang baby bear kung ano ang ginagawa ng kanyang tatay. Na-activate ang kanyang mga receptors at nagsimulang tumulo ang kanyang laway, nagtataka kung ito na nga ba ang eksaktong iniisip niya. Si Sejan ay may kontento at tila sakam ng ngiti sa kanyang mukha habang binubuksan ang bote ng honey at isinawsaw ang rice cake na parang sausage ng direkta sa bote, gamit ang napakaraming honey. Nang ilabas niya ito, kumikinang ito ng madilaw sa ilalim ng araw. Sinabi ni Sejan sa lahat na kailangang may honey kasama ang rice cake kung gusto nilang ma-enjoy ito ng lubusan. Maging ang mga raccoon ay nagulat, nagtataka kung paano natuklasan ang recipe na ito. Ngunit si Sejan ay mula sa Earth, at ginagawa nila ito doon sa lahat ng pagkakataon. Hindi na mapigilan ng baby bear ang kanyang sarili. Ngunit ang unang kagat ay palaging nakalaan para sa wala ng iba kundi kay Sejan mismo, na kumagat at tila lumipad diretso sa Cloud9, alam na nasa langit siya dahil ang tamis at makunat na texture ay ang pinakamasarap na malasahan. Sumasayaw siya habang marahas na iwinawagayway ang rice cake, at ipinakita niya ito sa baby bear at sa mga kuneho kasama si Batbat, sinasabihan silang subukan ding isawsaw ang mga rice cake sa honey upang ma-enjoy ang delicacy na ito. Samantala, sumama rin ang raccoon kay Sejan, tinatawag siyang mahalagang customer at nagtataka kung ang gintong pampalasa ba na iyon ang makapangyarihang pampalasa na nagpapasarap sa lahat ng bagay. Nagtataka sila kung ano ito, ngunit sinabi ni Sejan sa kanila habang iginagalaw ang bote na puno ng malapot na likido na ito ay tinatawag na honey, at ito ay isang matamis na likido na kinokolekta ng mga bubuyog mula sa mga bulaklak. Samantala, ang inang kuneho ay tumitikim din ito, at ang lahat ay nagulat, nagtataka kung ano ang lasa nito. Inalok din ni Sejan ang bote ng honey sa mga raccoon, sinasabihan silang subukang isawsaw ang rice cake dito at tikman ito para sa kanilang sarili. Habang ang mama bear ay tila dinala rin sa langit sa sarap, ang baby bear ay sa wakas ay nakukuha na ang lahat ng honey na gusto niya kasama ang makunat na bagay na tinitikman niya sa unang pagkakataon. Ang raccoon ay medyo natatakot, nagtataka kung ano ang pampalasang iyon. Ngunit pagkatapos ay kumuha siya ng kaunting honey direkta sa kanyang mga paa at dinilaan ito ng kaunti para tikman ng may pag-aalinlangan. Ngunit sa sandaling natikman niya ito, diretso siyang napapunta sa langit. Naghahalusinate siya ng malalaking honey cubes habang isinasawsaw ang sarili sa mga ito. At doon niya nalaman na ang honey ang pinakadakila at pinakamatamis na bagay na matitikman niya, at tila nagkakaroon ng raccoon ng withdrawal symptoms. Alam na hindi na siya mabubuhay ng walang honey. Mula doon, nagsimulang gamulong-gulong ang raccoon sa sahig, nagtataka kung paano ang isang bagay ay naging ganoon kasarap at katamis. Dahil ang honey ay isang natural na pampitamis na wala ang mga mapanganib na bagay, at mabango pa ito. Mapagmataas na nakangiti si Sejan na tila may nagawang dakila. Dahil nakahanap ng honey sa ika-79 na palapag ng tore. Maging ang mga raccoon ay napagtanto na walang duda na masarap ang lasa kapag ang honey ay kinain kasama ang rice cake na ginawa nila. Ngunit ang problema ay nabili na ni Sejan ang lahat ng rice cakes, at ngayon ay nagtataka ang mga raccoon kung maaari ba silang makatikim kahit isang rice cake na isinawsaw sa honey para lang makuha ang lasa. Ngunit agad itong tinanggihan ni Sejan na may kasamang malademonyong tawa at ngiti sa kanyang mukha. Namutla ang mga raccoon, na pagtatanto na maaaring hindi na nila matikman ang kombinasyong gawa sa langit. Ngunit ngayon ay nagtaka si Sejan kung sinasabi ba ng mga raccoon na gusto nilang bawiin ang rice cake na binili na niya para sa kanila. At bukod pa rito, ang honey na tinitikman nila ay napakabihira, at ang pagkuha ng ganito karaming honey ay umaabot ng daan-daang araw. Nagulat ang baby bear, nagtataka kung ano ang sinasabi ng tower farmer sa kanila. Tinawag niya itong, Dad, at nagtataka kung ano ang pinagsasabi ni Sejan, dahil kung honey ang pinag-uusapan, ang bodega nila ay umaapaw na.
Ngunit bago pa matapos ng baby bear ang kanyang sasabihin, isa pang rice cake ang isinubo sa kanyang bibig para patahimikin siya kasama ang honey. Dahil sa sobrang sarap, nakalimutan niya ang anumang sasabihin niya at nagsimulang ma-enjoy muli ang rice cake na isawsaw sa honey. Kinabahan si Sejun ng isang segundo, ngunit ngayon ay nakabalik na siya sa plano. Sinasabi sa lahat ng mga raccoon na kung talagang gusto nilang subukan ang mga rice cake na nakasawsaw sa honey, kailangan nilang makipagpalit ng ibang bagay. Ngumiti si Sejun habang kumikinang ang bote ng honey, at nagtaka ang mga raccoon kung ano ang dapat nilang ipagpalit para makuha ang masarap na lasa ng delicacy na ito. Sa pagbabago ng eksena, nakita natin na ang isa sa mga raccoon ay handa na, iminumungkahi kay Sejun na dapat niyang makuha ang pride ng Raccoon Merchant Group. At ang guild leader ay nagsimulang magbigay kay Sejun ng malapot na puting likido. Ito ay bigas sa anyong likido, na kilala rin bilang Korean rice wine. Ito ay isang masarap na tradisyonal na alak na gawa sa bigas, at agad na napasigaw si Sejun sa tuwa habang ang baby bear ay nagtataka kung ano ang rice wine. Ngunit alam ni Sejun kung gaano ito kasarap, nagtataka kung magbebenta rin ba ang raccoon ng alak kapalit ng rice cake at honey combo. Ngunit alam ni Sejun na hindi niya dapat ipakita agad ang kanyang pananabik, kailangan niyang manatiling kalmado para sa negosasyon. Gayunpaman, ang raccoon ay gulat na, nagtataka kung paano nalaman ni Sejun ang tungkol dito, dahil ito ay isang misteryosong inumin na ginawa ng kanilang guild gamit ang sarili nilang lihim na recipe. Ngunit ngumiti si Sejun, sinasabihan ang raccoon na alam niya ang recipe dahil isa itong uri ng alak na binuburo gamit ang yeast mula sa fermented na bigas. Nabigla ang raccoon, nagtataka kung paano nalaman ng isang hamak na tao ang tungkol dito. Ngunit napagtanto nilang lahat na si Sejun ay hindi ordinaryong customer, at kailangan nilang mag-ingat sa pakikipagnegosyo sa kanya. Ginamit muli ni Sejun ang kanyang trump card at inilabas ang honey, nagkunwari siyang nag-aalinlangan dahil ang kanyang honey ay napakabihira at pakiramdam niya ay lugi siya kung ipagpapalit ito sa rice wine. Dahil dito, lungkot-lungkutin ang mukha ng mga raccoon. Ngunit negosyo ay negosyo para kay Sejun, kaya hindi siya agad nagpadala. Sa huli, nagpanggap si Sejun na magiging matulungin at pumayag na ipagpalit ang isang garapon ng honey para sa isang bote ng rice wine, habang ang baby bear naman ay nagtataka kung paano nagagawa ng kanyang tatay ang ganoong klaseng pakikipagpalitan gamit ang honey na sobrang dami naman sa kanilang bodega. Sa wakas, selyado na ang deal, at kapwa. Nagkamayan ang raccoon at si Sejun bilang tanda ng kasunduan. Handa na ang mga raccoon na tikman ang masarap na rice cake na may kombinasyon ng malapot na honey. Lahat sila ay tumikim at tila muling dinala sa langit, nakatikim sila ng isang bagay na tunay na masarap at tila wala sa mundong ito. Sa kanilang imahinasyon, pinagsama nila ang lasa ng kanin at honey, ninanamnamang makunat na texture at malinamnam na lasa na may kasama pang mabangong tamis. Alam ng raccoon na ito ang pinakamagandang kombinasyon na natikman niya sa lahat ng toring na bisita niya. Nagbahagi pa si Sejun ng isang trade secret, sinabi niya sa raccoon leader na dapat nilang subukang ihawin ang mga rice cake bago isawsaw sa honey dahil mas lalo itong sisirap. Dahil dito, inalok ng raccoon si Sejun kung gusto rin ba nito ng isang tasa ng rice wine. Ngumiti ang binata at nanatiling kalmado, bagamat sa loob-loob niya ay sabik na siyang uminom ng tradisyonal na alak matapos ang mahabang panahon. Handa na siyang tikman ang rice wine, ngunit nang magsimulang tumalon at magmakaawa ang baby bear para sa puting likido, tumanggi si Sejun. Sinabi niya sa baby bear na makakainom lang ito ng alak kapag naging ganap na itong matanda. Nagpout ang baby bear dahil pinagkaaitan siya ng isang bagay na mukhang napakasarap. Titikman na sana ni Sejun ang alak nang biglang magdilim ang buong langit at isang malakas na boses ang nagtanong kung may bumabanggit ba sa pangalan ng rice wine. Nanigas si Sejun na parang bato ng isang higanteng nilalang na parang bato ang bumaba, walang iba kundi si Kaiser na kumokontrol sa estatwa ng higanteng itim na dragon. Sa kanyang pagbaba, nagbitak-bitik ang lupa at lahat ay nagulat, lalo na ang Raccoon Guild na ngayon lang nakakita ng estatwa ng itim na dragon. Namutla sila sa takot, iniisip na ito na ang kanilang katapusan. Ngunit si Sejun ay hindi ganoon kitikot, kinakabahan lang siya kung ano ang ginagawa ni Kaiser sa festival. Sinabi ng itim na dragon sa magsasaka na nang marinig niya ang tungkol sa alak, hindi niya napigilan ang sarili kaya pumunta siya dito.
Ipinaliwanag ni Sejan na nakikipagpalitan siya ng honey para sa rice wine sa mga raccoon. Nang marinig ito, agad na nakilala ng itim na dragon na ang Raccoon Guild ay mula sa Golden Tower. Habang nanginginig ang mga maliliit na nilalang at humihingi ng tawad kung may nagawa man silang kasalanan, nagulat si Sejan nang malaman ang tunay na pinagmulan ng mga raccoon. Ngumiti ang itim na dragon at sinabihan ang mga raccoon na mag-relax dahil wala naman silang ginagawang masama. Ang master daw kasi ng Golden Tower ay dating kainuman ni Kaiser, at masaya siyang makita muli ang rice wine na iyon. Dahil galing ito sa Golden Tower, tiyak na mapagkakatiwalaan ang kalidad nito. Dahil dito, medyo kumalma ang mga raccoon at lumapit sa estatwa ng dragon dala ang isang higanteng palayok ng rice wine. Kinausap ni Kaiser si Sejan, sinasabing mahusay ang ginagawa nito bilang middle-level tower manager dahil matagal na ring hindi nakakapagdaos ng ganitong harvest festival sa Black Tower. Tumawa ng malakas ang dragon na sapat na para lumindol sa ika-79 na palapag, at pinasalamatan niya si Sejan habang inaalok itong uminom ng sabay. Nag-cheer silang dalawa habang nerbyosong hawak ni Sejan ang kanyang tasa. Ngunit bago pa makainom si Kaiser, bigla siyang pinigilan ng isang system notification mula sa Dragon Lady na si Eileen. Kinabahan ang lolo, nagtataka kung bakit siya tinatawag ng kanyang magandang apo. Nagtanong si Eileen kung oras ba ito para uminom gayong may iba pa itong iniutos sa kanya. Napagtanto ni Kaiser na panandalian niya itong nakalimutan. Nagpakawala ng buntong hininga si Eileen sa pagkadismaya at nagpasyang siya na lang ang gagawa. Dahil takot kay Eileen, sinabi ni Kaiser na gagawin na niya ito agad at nakiusap na huwag na siyang i-block ng kanyang apo. Nagulat si Sejan sa mga nangyayari. Bumaling si Kaiser sa binata at sinabing kailangan na niyang umalis. Pinigilan siya ni Sejan sandali para batiin ang safe trip, at nangakong itatabi ang bahagi ni Kaiser sa rice wine. Lumipad ang estatwa ng dragon nang may ganoong tindi ng lakas na tila liliparin ang mga maliliit na nilalang sa paligid. Nang makaalis na ang itim na dragon, nakahinga na ng maluwag ang mga raccoon. Akala nila ay hihinto na ang kanilang puso dahil hindi nila inaasahang makikita ang Black Dragon sa mismong Black Tower. Ngunit pagkatapos yun, nagbigay si Sejan ng isa pang nakakatuksong alok sa mga raccoon, sinabi niyang bibilhin niya ang lahat ng dala ng buong Raccoon Guild kapalit ng lahat ng impormasyong mayroon sila tungkol sa Golden Tower.